Ang mga ulat na ito ay talagang nagdulot ng malaking pagkabahala sa maraming tao. Ang balitang mayroong posibleng pag-aresto kay Pangulong Duterte ay nagdulot ng pangamba at agam-agam sa kaniyang mga taga-suporta. Dagdag pa roon ang pagdidisband ng mahigit sa 700 sundalo sa Task Force sa Davao ay nagpapakita ng patuloy na paglakas ng kapangyarihan at impluwensya ng Pangulo sa rehiyon. Sa kabila ng mga kontrobersyal na pangyayari, tila hindi pa rin nagkakaroon ng paghihigpit ang suporta ng mga taga Davao at ang mga loyalista ni Duterte. Gayunpaman, hindi pa rin matatawaran ang determinasyon ng ilang sektor ng lipunan na magprotesta at ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa mga desisyon at kilos ng administrasyon. Hindi sila papayag na hayaan na lamang ang mga pangyayari ito na tila sumasalungat sa kanilang paniniwala sa liderato ni Duterte. Sa kanilang pananaw, mahalaga na ipagtanggol at suportahan ang Pangulo upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bansa. Ngunit hindi rin dapat matakot ang mamamayan na ipahayag ang kanilang saloobin at kritisismo sa pamahalaan kapag kinakailangan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita lamang na patuloy na ang pagkakaiba-iba ng mga opinyon at pananaw sa kasalukuyang administrasyon. Walis ang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tapos alam nyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng informasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano mo magagawa ko kung ako'y tatakbo doon, pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan na ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff. Breaking news mga kaibigan, no? Ito po, ayon po kay Attorney Harry Roque mga kaibigan, posible po na maaring maaresto na po o aarestuhin na po mga kaibigan si Tatay Digong. Kasama na rin dyan si VP Sara, sila Bongo, kung sino-sino pa, at sila si Ronald Bato. Patungkol po yan sa mga kaibigan, sa mga paratang po, no? Hindi naman talaga maiwasan yan mga kaibigan. Talagang ako naawa din ako kay Tatay Digong dahil ito nga no, ay tumawag ka agad siya kay Attorney Harry Roque. At yun nga no, parang kinakabahan siya guys na parang feeling niya mga kaibigan ay aarestuhin na siya. Sabi ko nga sa inyo guys, hawak nila ang gobyerno Kayang-kaya nilang gawin yan. Kayang-kaya nilang pahuli yan. Pwede nga, ngayon kagad, pa-aresto nila yan si Digong pati si Tatay Digong. Pati nga si VP Sara, kayang-kaya nilang gawin yan kasi nga, hawak nila guys, no? Hawak nila ang kapulisan, hawak nila ang militar. Pero mga kaibigan, huwag po kayong mag-aalala guys. Dahil meron naman mga legal remedies yan. Andyan po ang kanyang lead counsel na itong si Attorney Harry Roque. Hindi naman pababayaan yan mga kaibigan Pero, alamin po natin guys kung bakit naisip ito ni Tatay Digong or bakit po na bigla pong lumabas itong parang kasi may mga intelligence yan guys nalalaman nila na para bang may kumikilos mga kaibigan. At sino itong kumikilos? Mamaya po aalamin natin yan guys. At meron din tayong isa pang breaking news, no? Ito pong bolang kristal. Bolang kristal po ni Attorney Harry Roque may natuklasan na naman guys. Meron na naman pong bagong revelasyon. Siyempre, mga kaibigan, if ever po nawala, no, or naaresto, if ever lang,
example lang to, kunwari lang, na-aresto po si VP Sara mga kaibigan. Alam nyo kung sinong ipapalit. Meron na pala silang ipapalit mga kaibigan. Meron na po nakahanda guys. Kumbaga, naka-ready na. So, kaya pala nila minamadali itong ICC mga kaibigan. Alamin din natin mamaya yan, no? At itong si ICC na si Irene Khan, butata po kay Attorney Harry Roque. Panoorin natin mamaya mga kaibigan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, live na naman tayo guys. Happy Monday po sa ating lahat. Ayan. Lunes na naman. Back to work. Back to bakbakan. Ang dami na namang issue mga kaibigan. Pero medyo na malungkot lang tayo. I mean, hindi naman malungkot. No? Alam ko naman kaya nilang labanan yan eh. Pero guys, nakakapagtaka lang. Bakit kaya nila pinipilit na arestuhin itong si Tatay Digong? Bakit? Ano pa talagang gusto nyo? Diba? Wala nga eh. Hindi nga pwedeng manghimasok ang ICC dito, pero pinipilit pa rin nila mga kaibigan. Marami na pong nababahala guys. Dahil itong ICC, nakikialam na masyado sa Pilipinas. Ilang beses na po pinaliwanag yan, ilang beses na po sinabi yan ng ICC po, ay wala pong karapatan yan sa Pilipinas. Kumbaga, wala silang jurisdiction dahil matagal na po tayong kumala sa ICC. Pero bakit pinipilit pa rin itong si Irene Khan na para baga mga kaibigan, binubusalan po ang itong mga natin, mga mamahayag. Delikado po yan guys. Alam nyo bakit? Umpisa yan eh. Pag natuloy yan or tinuluyan talaga nila si Tatay Digong dyan, kasama na si VP Sara, napakadelikado po mga kaibigan. Magkakaroon po yan ng cascading effects. Tuloy-tuloy na po yan guys. Lahat po. Lahat yan, ibabagaan siya na nila. Pati mga vlogger, isasama na nila dyan. Ganyan. Yan po ang pinakaplano nila mga kaibigan. Uubusin po nila lahat yan. Lahat ng mga nagsasalita, bubusalan, uubusin, ibabagaan siya, ikukulong, or siguro kakasuhan, parang ganun po mga kaibigan para tumahimik. Dahil gusto nila, sila lang po ang mamayagpag sa Pilipinas. Pero bago natin umpisan yung issue na yan mga kaibigan, syempre babati mo natin sa ating mga kapatid, ang ating mga suki sa abroad, ang mga OFW, kumusta na kayo dyan sa abroad? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana nasa mabuti kayong kondisyon. Ayan po, no? Happy Monday po sa ating lahat. At sa ating mga suki na palagi tayong inaabangan, pinapanood, pinapakinggan, at ginagawa tayong radyo. Maraming salamat sa talagang nakakataba ng puso guys na palagi kayong andyan, no? Alam ko naman mga kaibigan na kayo din, no? Kayo din, sabik din kayo at saka uhaw din kayo sa mga update sa Pilipinas, mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil mga kaibigan, alam natin na wala na pong nagsasalita ngayon. Wala na pong naglalabas ngayon ng katotohanan. Kung hindi, mga vlogger na lang mga kaibigan, tsaka itong SMNI. Yung mga ibang mga mainstream guys, iba na po ang kanilang binabalita. Hindi po nila binabalita ang mga Duterte, yung mga ginagawa ni Duterte guys. At ang binabalita nila, puro na lang positive. Kay Kuting, kahit wala na pong kwenta guys, positive pa rin sa kanila. So, nakita nyo yung diferensya mga kaibigan. Kaya itong ICC guys, nakakapagtaka. Bakit nandito na naman sila? At hindi lang yan, nakikialam pa. Itong si Irene Khan ng ICC. Bakit ka nakikialam? Wala ka namang sa Pilipinas, hindi mo naman kilala mga tao dito. Kumbaga, para ka lang bumisita eh. Para ka lang turista. Yun, turista. Pasok ko, ba't nakapasok si Lacson? Si Paulo po, yan, sinabi ko na sa inyo. Ayan. Okay? Pagdating naman sa presidential, mga kaibigan, silipin din natin, guys, ha? Silipin natin yung presidential, okay? Ito po, ayan. Pag ilan po si Martin, mga kaibigan, wala pa rin. Ayan, oh. 0.08 pa rin si Martin, mga kaibigan, hanggang ngayon. Hindi man lang umakyat si Martin, mga kaibigan. Panghuli pa rin. Kaya pala, minamadali
ang People's Initiative. Ang Chacha, alam na natin. Kaya pala nagmamadali silang sumayaw ng Chacha, mga kaibigan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakapasok, mga kaibigan, itong si Tambaluslos. Ayan, panghuli pa rin siya, guys. Pero ang number 1 pa rin hanggang ngayon na walang kupas po, si Vice President Sara Duterte. Ayun, number 1. Number 1 pa rin, partner. Yes! Number 1 pa rin si Vice President Sara Duterte sa presidential, mga kaibigan. At ito namang si Tulfo, ayan, pang number 2. Pero si Santa Mama, bakit naging number 3 to? Anong ginagawa ni Santa Mama dito? Tatakbo pa ba to? Ay, nako. Yan po, mga kaibigan, ng ating good news ngayon. Oo nga Chrissy Brooks nabalitaan ko yan Nabalitaan ko yan. Yes, father and son, we vote Duterte. Yes, pagpasok si Duterte at si Paolo, father and son. Father and son, pasok. Magaling. Father and son, mga kaibigan, pasok po sa senatorial, galing, pag natuloy 'yon. Sabi naman ni mas okay yan, Sir Foodie, mag-senator si Pulong, mag-congressman si PRD at 2028 si Inday ang president. Pwede rin mangyari yan, guys. Sabi ni Salome Baksal, Sir Foodie, Coco Martin hanggang Quiapo lang siya. Hanggang Quiapo lang. Hawak niya ang Quiapo. Ayan po, mga kaibigan, ang good news, ito lang, mga kaibigan, teka lang, asan na ba yon? Balikan natin to, guys. Asan ba yun? Ayan, balikan natin yan. Ang ko lang dito, mga kaibigan, hanggang ngayon po, hindi po nila sinasama si General Bantag, Wala po tayong nakikita, guys. Ewan ko lang kung ano pong mangyayari kay Bantag. Tatakbo ba talaga siyang senator or congress? At saka si Kong Arnie Teves, guys, wala din, hindi rin nila nilalagay, Kasi alam siguro nilang hindi na uuwi si Teves, Ewan ko lang kung nakauwi na ba si Teves o hindi, Pero, guys, since wala pa tayong nakikitang bantag dito, guys, na pangalan, antayin pa rin natin, mga kaibigan. Malay nyo, di ba? Hindi natin alam ano pong mangyayari sa mga susunod po na araw. Kasi, mga kaibigan, kung talagang matuloy po, guys, kung matuloy yung ultimatum natin ng 6 months, mga kaibigan, or 5 months, at if ever lang to, ito, hula ko lang to, mga kaibigan, kunwari po, mapalitan talaga si Kuting, guys, ni VP Sara, Kunwari lang, palitan po. Pwede na pong tumakbo, Pwede na pong lumabas si General Bantag. Malamang sa malamang, hula ko lang yan. Pwede pong mangyari yung, mga kaibigan. Kaya, kasi idol po natin si General Bantag, antay-antay pa rin tayo, mga kaibigan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, Siyempre, ninanais pa rin natin na nasa mabuting kalagayan po si General Bantag. Alright, mga kaibigan, yan po ang ating good news. Siyempre, good news muna tayo. Pangit naman yung puro bad news na lang. Ito po, kay VP Sara, guys, nagpahayag siya, mga kaibigan. Ayan, World Interfaith Harmony Week. Ayan. Ano po sinabi ni VP Sara dito? Basahin po natin, mga kaibigan. Lakihan natin para mabasa nyo rin. Ang sabi po ni VP Sara, in the spirit of World Faith Interfaith Harmony Week, we joyfully join hands with the global community. The Philippines, a tapestry of diverse cultures, traditions, and religions, stands as a shining example of unity amidst differences. Like colors on the artist's palette, we blend together, harmonizing our faith, goodness, and humility to build a sanctuary of peace. Ayan po, mga kaibigan. Today, hand in hand, we walk alongside our Christian, Muslim, and other spiritual siblings, acknowledging our interconnectedness on this profound journey towards unity and serenity. Together, let us embark on this universal path where trust, respect, and love intertwine like ribbons in a grand dance with open hearts, so we can craft a world that is kinder, more compassionate, and overflowing with acceptance in a world our children's children will embrace. Ayan. My fervent prayer resonates for a world where love reigns supreme, where prejudice is but a distant memory,
Let our collective efforts bring forth this glorious reality. Wishing you a jubilant World Interfaith Harmony Week, where peace and unity flourish like flowers in a vibrant garden. Ayan po mga kaibigan. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at sa mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Filipino. Syukran, sabi po ng ating Vice President Sara Duterte po mga kaibigan. Yan po ang ating Vice President, guys. Talagang involved siya sa kanyang mga ginagawa, di ba? Trabaho lang ng trabaho. Yan po ang ginagawa ng ating mahal na Vice President as DepEd Secretary din. Wala po siyang ginawa, guys. Wala siyang inaaksayang panahon. Hindi siya katulad ni Tambaluslos. Hindi siya katulad ni Ahas. Si Ahas, puro lang walang ginawa, kundi mga, sawsawera. Di ba? Wala silang ginawa, guys, kundi magmarites lang. Pero si VP Sara po, nagtatrabaho po, mga kaibigan. Ganyan po sila, guys, ang mga Duterte. Ayan, watching from Chiba, Japan, si Risa Angeles. Hello, kumusta ka na dyan? Uy, 273 na, sabi po ni Susan Aviles. Sa mga hindi pa po nag-likes dyan, yung mga bagong dating po mga kaibigan, baka pwede po tayo mag-likes, guys, no? Baka pwede po tayo pumindot. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakishare po ating video, guys. Maraming salamat. Libre po yan, walang bayad yan. Kaya ano pang hinintay nyo, pindutin nyo na. Ayan. Oy, si Risa Angeles, Duterte lang ang malakas. Yes! Duterte lang po ang malakas, mga kaibigan. Ito po, silipin lang po natin, guys, ang napakagandang speech ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Silip lang tayo, guys, ha? Mga kaigsuunan ako dinhi sa Cebu. Assalamualaikum. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Last year, on August 2023, we successfully brought back the in-person conduct of the Palarong Pambansa in Marikina. After 4 years, our best elementary and high school student athletes were given the opportunity to once again compete and shine. Today, we signed this Memorandum of Agreement to pave the way for the holding of the 64th edition of the Palarong Pambansa in the Queen City of the South. Yes! Trabaho baya mo no kanang as Secretary of the Department of Education, I always live by fairness. Kay daghan sa ako ang trabaho, and because I am a politician and a secretary at the same time, daghan kaayo ang muduol sa ako og mangayo og pabor. Pananglitan kanang dunay maestra, kaila sa mayor, kaila sa barangay captain, muduol sa ako moingon nga pwede ba ni